last time nakita tayo sa ball. Yes. Doon mo kinento sa akin na natuloy na yung look test, yung pitching, and they said yes na. And now it's happening. How was the journey, Direk Dan, doing Almost Us? Sobrang akong happy kasi nag-start. First na pina-encounter si JM, napanood ko yung pelikula niya sa Himalaya. Oo nga eh. Tapos I was impressed talaga. As in, sabi ko gusto ko maka-work ng actor na to. So, nung night na yun, nag-research ako, tapos nakita ko yung love team nila. Meron palang Meron JM palang JM Fiang. Tapos, nanonood ako ng clips nila. Kinikilig ako eh. Tapos, a few days later, pinessage ko na si Pete. Sabi ko, sabi ko, Keith, bro, gawa tayong pelikula. So, Wow. ayun. Tapos, luckily, nasa kami yung contract. Student contract for dalawa. So, ayun. Everything fell into place. So, thank you sa generosity ni Keith and Juan Rosel na natuloy yung pelikula. Ito na siya, show na sa basics. Sir Keith, grabe naman talaga ang good words sa kanila when we did Shake, Rattle, and Roll. So when Direk Dan said na gawa tayong pelikula ng JM Fiang, what was in your mind? Right away, agad ba? Sabi mo, yes, let's do it. Yeah, medyo agad na. Kasi I had the experience of working with Jing Fiang sa Shake. And so kahit sa rushes pa lang sa Shake, they were so good. So my mom and I were thinking, ano kaya pwedeng next project namin with Jing Fiang? So good timing, tumawag si Direk Dan. Actually, Facebook Messenger yata niya ako tinawag. Sabi niya, how's JM Fiang? Gusto niya mag-pitch for concept for them. So we said yes right away. Wow. Yeah, it was good timing. Okay. Direk Dan, susulitin ko na ito ha. Kasi ang dami mo namang offers. For a rom-com, why a JM Fiang for a comeback? May love ako sa dalawa. Oh. Hindi talaga, as in, tapos yun nga, na-impress talaga ako dun sa Cinemalaya. Tapos from there, yung deep dive talaga ako. Alam mo yung one of those nights na nagsimula ka lang sa isang video, tapos maya-maya 4 AM na pala, tapos puro JM Fiang yung pinapanood ko. Tapos, ayun, sabi ko, I really want to work with these two. Direk, anong nauna? The JM Fiang or the material? Nauna yung JM Fiang, tapos kasama ko isa yung associate producer si Angel. Tapos nag-iisip kami ng concept. Kasi Angel ay isang Gen Z. So parang gusto sa mga daw sa mga Gen Z yung AU or alternate universe. So from there, batuhan kami ng ideas for a film. Tapos yun na, nabuhay na yung story about this girl na obsessed sa isang idol na may best friend na fighting for her. Pero kasi ikaw master director ka when it comes to rom-com, kaya sabi ko, ang swerte ng dalawa na for launch movie nila, Dan Villarreal ang titira. I mean, sorry pero I'm just the proudest na ikaw yung gumagawa ng pelikula nila, direkta. Salamat po. Pero swerte kami lahat na maayos yung cast. Super solid po. So when Sir Keith, sinabi niya sa akin, AJ, I've never seen a script as beautiful as this one. Remember, one morning, you called me up, kinikento mo sa akin, AJ, ang ganda-ganda ng script pa lang yun. So Sir Keith, when you learned about the story na present ni Direk Dan and his teammates, what was the reaction right away? Gusto mo na? Yes. Kasi when I read the script, usually like when I read scripts, may edits pa. Pero the whole time I was reading the script, all I could think of was JM Fiang. Kasi sobrang bagay yung scripts kanila. So I was just laughing the entire time I was reading it. Just at 9 in the morning, you were raving about it. Sir Keith, I remember that, di ba? Sabi mo, gawin natin. Ganon yung energy ni Sir Keith in doing, at the time, di ba nga title na until finally nag-decide that we're doing Almost Us. At this point, we'd like to hear from the members of the cast, starting off with Sam. Please, your role! Greet everyone muna, Sam. Hello everyone! Ang ganda niya, no? You are portraying what, the role? I'm portraying Jess as one of the close friends of Fiang in the movie. Sobrang layo. Sobrang layo. So she's a little Tonyo. She's not far from I Sam love that actually. niya. Tumakita lang sa akin yung shock. Sobrang layo. Yes. Pwede kasi kwento about how you started, how did you get the part? Kasi alam ko, talagang pinili
pa. Pero ikaw, right away, narinig ko agad yung pangalan mo. Ah, okay. So how did you get the part? I actually heard from it from one of the associate producers, si Angel ba, the Angel. And they actually told me that, when they were thinking of somebody who could portray the role, they thought of me daw. And I thought that it was so, syempre po kinilig ako doon. Pero hindi pa po kasi Naniwala ka agad na ikaw naman talaga yun. Yun nga Of po. course, oo. Pero they didn't really tell me what kind of role it was yet. Up until I got the script and I got the character description po. Tapos sabi nila na, Konyo pala. So sabi ko, kaya. Achieve! Achieve, natural. Iba rin naman mag-isip ng project a project. Natatalino yung mga namin dyan. Yes po, sobrang po. Magagaling po sila. Sobra. Yes. Thank you, Sam. Thank you po. You know what ang story ko? Sabi ko, sino ba mga ibang cast? Tapos nag-script reading na. The moment he opens his mouth, oh my goodness, this is so good! Another J. What? Gulat-gulatan, JM. Ako pala. JM! Hello po, JM Salvado. Correct. Nagpapakilala sa atin lahat. Magandang hapon. Okay po. Audio pa lang, diba? Ang linaw! Ayan. Audition kami dito, Jay. Yes po, nag-audition po ako dito. Kinontak po ako, tinanong ako, kaya mo ba yung role? Bibigyan namin sa iyo role ha, audition ka. Pagdating ko dito, Baka may catch. iba-iba pala. Iba-iba yung dating. Ako po si Otep. James Salvador playing the role of Otep, best friend ni PRR. Siyempre, di ba? Hindi naman po kami nagkakalayo ng itsura. Baka po magkalatnat kayo eh. Di ba? Ganun po talaga. So, ayun lang naman po. Okay naman. Pogi lang. Yeah! Ang galing niya. Alam mo, script, table read pa lang. Talagang tawa na ng tawa si JM Sipiang sa kanya. Kahit kami sa production, sobrang nakakaaliw. Binuha niya yung script read, table read namin. Congratulations. We're so excited na mapanood ka namin. Yes! Po sa And of course, the very promising talented Yuki Takahashi. Yuki! Yes. Hello po, I'm Yuki Takahashi. Hello po. Your role and how did you get the part? Alam ko, in a way may alam ako pero Yeah. sige, may kaskwento. So I am Sue. Older ako kay Fiang and kay RR. Well, yung role ko dito, I am a very confident woman. And sobrang self-assured ko with myself and everything. And Ganda niya, no? somehow medyo pinagsasalosa ni Fiang. Yan. Hanggang doon lang muna. Hanggang dun lang. Yes. Pero hindi ka kaiinisan ng mga JF yung dito. We'll find out. I guess panoorin nyo na lang po. Yes. Okay. Yes. Yung sa akin po, nalaman ko na I'm part of it. Actually, it's a funny story. How funny. Wow, Sobrang funny. Wow. Patag na. No, kasi hindi ko po kasi alam if scam siya or not. So, nung minessage po ako through Viber, I wasn't sure if it was real and everything. And then when I found out, it's Direct Dan. Doon na ako naniwala. Totoo pala to. Day one pa lang Yes. talagang nag-agree na yung buong production. Yeah. Thank you po. Mukhang perfect ang pagkaka-directan, no? Perfect. Mukhang did she deliver naman? Yeah. Siyempre, yes, oo. No? Thank you, Yuki. Thank you. Wala na, napaka-special ng role niya. So, hindi ko alam kung nahirapan ng production, pero ako when I first heard of his name, portraying Kenzo, sabi ko, oh my God, the perfect Kenzo. Dustin Yu. Hi, sir. Hello! Hello po sa lahat na pumunta ngayon. Ako nga po pala si Dustin Yu. At ayun, maraming salamat kasi sobrang swerte ko na naging parte ako ng launching movie ng JMFIA. Ang character ko po dito ako si Kenzo. Isa po akong artist. Isa po akong singer. Hindi naman po malayo sa totoong buhay. Why not? Joke lang. Ayun, ako po yung parang sinulatan ng AU fiction ni Fiang. And ito pong masasabi ko sa character ko. Siguro, hindi siya malayo sa totoong artista. Kasi sa isang artista, may mga struggles din na experience. So dito makikita natin kung saan si Kenzo ay totoong tao rin pala. Tapos
Tapos mamaya maririnig pa natin direct at Sir Keith kung paano pa, kaano ka-special yung world na yan ng AU. But before we go back to the Kenzo character, I'd like to share my babies. I'm proud of Javian! Antayan. What's up with yung Kumusta? Finally, we're showing May 6! Yes! Malapit na! Ano? Basta starstruck ako, sorry. Alam niyo naman. JM, finally, we're launching your team up in the summer kilig movie of the year. How does it feel? Malapit na. In less than a month, we are showing nationwide. Excited ako so kasi first Wow, mga yan ha. Kakaibang vlog. check ngayon. Wow! Go ahead na. Nawala ako. Hindi, I mean, excited ako sobra kasi first film namin together ni Fiam. And siguro mas nangingibabaw sa akin yung excitement ko pagdating kay Fiam kasi excited ako sa kanila at na mapanood tong pelikula to kasi seryoso. 100% sure ako na once mapanood nila yung pelikula to, mas magmamamarka yung pagiging actress ni Fiam. Sir Kit ko, nagbibigay siya. Ang galing ni JM, like a true gentleman, ano. How he makes Puri, his leading lady. Fiam, Yes. yung sinasabi ng lolo mo na Yes. napakagaling mo raw dito. Magaling din siya. Sobrang galing niya. As in, napahanga niya ako kung paano niya pinatry si RR bilang best friend ko. Hindi naman nagkakalayo in real life. Best friend naman kami. Wow! Wow! Sige lang. Hindi naman nagkakalayo in real life na mag-best friend kami. So, pero syempre, nagulat ako sa mga pinatry niya as RR. Kasi, galing mo, no? Galing mo. The review, as we speak po, the official trailer po ng Almost Us has already reached more than 20 million views! Ano po to ha? In 24 hours. So mamayang gabi, magpo-48 hours na. So I can imagine, Miss Rosel, no? Kung ilang million na tayo tonight. And hopefully by May 6, 200 million tayo. Opening day. Sir Keith and Direk Dan, tutodo ko na to ha, kasi na may special part ang script. Kaya kailangan special din ang gumanap ng Kenzo. What was it na gusto natin ma-emphasize dito about the presence of Kenzo Dustin in the movie? Important kasi yung parang yung character very fantastic. Diba, idol siya. Correct. Magical kasi nga nasa ating universe. So, Ayun, yun ang kailangan nating ma-emphasize dito na may fantastical element. Fantastic Pelikula. element. So parang kailangan meron talaga siyang leading man, fantasy element. So yung bitato na si Dustin. Just like may fangirling moment, Yes. fanboying moment ako tayo, di ba? Yes. So just like Janine, meron siyang ganun kay Kenzo. Yes, meron ganun. So meron certain kind of attraction. Kaya nga yung dynamic nilang tatlo, parang meron kang fantasy. Correct eh, oo. Tapos yung best friend siya, sana ako na lang yun. Pero, ayun, panoodin nyo na lang. Sir Keith, dagdag tayo ng konti pa what Direk Dan said. Kasi mukhang nag-relate ka talaga dun sa character, sa part ng Kenzo, being part of the equation ni Janine and RR Direk. Sir Keith. Yeah, it was actually good to do a movie from the fans' perspective. Diba? So Janine is like the admin of the Kenzo fan group. She's been following his career, and so she writes these stories, putting Kenzo in unbelievable situations. So with Project 8, we had a lot of fun coming up with those imaginary situations that we could put Kenzo in na medyo fantastical, pero makikita mo din yung softer side din ni Kenzo. So it was a lot of fun to play with that, especially from that perspective. So every movie fan or fan for that na makaka-relate din sa pelikula to Sir Keith. Yeah, I think so. Nakikita mo Just like a fanboy like me, di ba? Na makaka-relate dito sa story ng movie. Yeah, nakikita mo on how passionate the fans are, the things they do to see the artists, meet them, and also the friends that they have to support them.
right? Fans like RR supporting Jimmy. It's nice to see it also from that perspective. Yeah, love letter kasi yung pelikula to the fans. Ayun! Paano ba yung mga fans sa kanilang mga idols? So, ayun. Yung treatment namin for this. Direk, sorry, napakaswerte niya na he got the part. Why Dustin Yu for us Kenzo? Ayun, ano nga eh, when I was talking to Cliff, naghahanap kami ng pwedeng itapat kasi alam namin na yung base ng JM Flag sobrang solid. So kailangan namin ng strong, kumbaga, actor for that role na mag-play ng isang idol, isang fantastic idol na usually you see ng Flags Imagination. Okay. So, okay. I think we need one more question for Direk Dan and kailangan natin siya i-release. Sorry guys, baka magkaroon tayo ng another session with him. Please send Sir Keith with Direk Dan. Siguro sa premiere night. About the movie, Jerry. Okay, thank you, Jerry. Direct, namit ba yung na-deliver ba ni Piang and JM yung expectation mo sa kanila? Kasi dun sa Child Number 82, anak ni Boy ka na siyempre alam naman natin siya yung top crosser sa Himalaya. Ang bida ron si JM lang, pero si Piang super supportive talaga ron eh. Kasi kahit hindi siya ekal ha, kahit nung premiere. Talaga nandun lang siya sumusuporta si Piang. Pero nung gawin ng may direct mo na sila, nabit ba kung ano yung ine-expect mo, yung gusto mong makita sa kanila? Kasi nung in love ka lang, Yeah. pero... Ako kasi pag may ka-work ako, it's more of, madami kasi mga galing, pero ang important kasi yung attitude for me. Nung nag-start kami mag-shoot, sinabihan ko sila na pag magka-work tayo, do 3 things. Common time, you memorize your lines, and okay to 2 second na wala kayong bago. And alam ng lahat ng actors na nakawag. And they exceeded my expectations. Aga sila dumadating, 30 minutes early. Pagdating nila sa set, never ko na-encounter na hindi na-memorize yung lines nila. May mga sequences kami na, Diyos ko, ilang pages na tuloy-tuloy yung take. Dahil yung treatment namin highlight. And third, gusto ko, I like working with actors na may sariling take sa script. May idea sila. So parang we really take time before the shoot to discuss the script. At na-impress ako na may bawang sila. Kaya parang ano kasi, ayun, very important yung attitude. Aside from, I can rave about how good they were, pero kasi very important sa akin yung attitude ng set. And yun yung talagang saludo ako dun sa Si JM naman talaga siya yung revelation dun sa Cinemalaya last year. Yes. Pero JM and Piang, kumusta si Direk Dan Villegas? So, first, before kami mag-tape, or before kami mag-taping, mag-start, alam mo, in-expect ko talaga ng first day ko pa na papagalitan na ako ni Direk Dan. Legit, diba direct sinabi ko sa'yo? Sinabi ko talaga sa kanya na loko lang kung pagalitan niya na ako. Kasi syempre, hindi naman natin alam, diba? And then, hanggang sa matapos yung eksena namin, or yung buong taping quiz, masasabi ko na isa sa si Direk Dan sa mga pinaka-chill, pinaka-sobrang gaan na nakatrabaho ko ever. And sobrang hands-on din talaga ni Direk Dan. Sa lahat ng bagay, ultimo, mga maliit na bagay, mapapansin niya. So, siyempre, super grateful ako na first solo film namin ni JMC, Direk Dan ang naghawak. Diba? Comeback mo din yung swerte namin. Right. Yeah, so sobrang nakakatuwa at sobrang excited na ako. Kaya panoorin niyo po ang Almost Us, May 6. Hindi ko kayo. Hindi, sinabi ko lang para Noong una na-pressure ko na siyempre Direk Dan. And ako personally kinakabahan ako nun kasi ramdam ko baka may expectation kasi nabalitaan ko rin yung naging feedback nun sa Cinemalaya. Pero parang nagtiwala na rin ako kasi Direk Dan yan. Nung sinearch ko yung IG na bumunga agad sa akin yung Gawad Urian.
So, okay. Hindi tayo pwedeng pa-chill lang dito. Kaya pag-usahan natin, pag-butihan natin. And ayun, hanggang sa nakailang araw kami ng dating days. Grabe, mas... Alam mo yung ina-expect ko na ibang kasing aura ni Direk eh, kung titignan mo siya. Alam mo yung parang tititig pa lang, susunod ka na. Pero nag-enjoy ako sobra na siguro sa tulong din ni Direk Dan, kami nung natapos namin i-shoot yung film, mas minahal namin yung craft namin, yung pagmamahal sa filmmaking kasi hindi lang siya basta nagdidirect yun, nag-share din siya ng knowledge niya pagdating dito sa art na to. So, masarap niyang baunin. Bata pa sa direkta. Bata pa siya for 40 pa lang siya. Sorry. Direct, enjoy daw sila sa trabaho. Can we share that? Ano lang, Sir AJ isip bata. Yun nga, babalik ako sa ano eh. Kasi naniniwala ako talaga na ano eh. Ang hirap ng schedule natin sa pag-shoot, di ba? So, madami mga galit, pero very important talaga how they approach the craft. And I do think itong dalawang tumalaya yung maaari. Dahil kumbaga, magaling na, tama pa yung attitude sa trabaho. So, that's a very good. For the last question talaga, Direk, I'd like to ask you, bakit na-perfect ang isang Dan Villegas na nasikilala sa multi-genres ang makapag-direct ng isang the perfect rom-com? May style ba doon, Direk? O automatic sa isang filmmaker na pare-pareho lang pelikula yan? Bakit nagawa mong ganito kang fabulous? Nanood kasi sila ang team ng Friday at 1 o'clock. Nag-view na po yung buong team. Everyone was raving. Direk, how are you able to na-perfect ang Almost Us? Thank you, Ate. Hindi ko, channel ko lang yung inner kilig siguro. Tapos, very important din kasi yung the team you work with. Kasi yun na nga eh, kumbaga aside from having a great cast, the people behind the camera, si King, sila, Miss Sense, JP, kumbaga parang team effort siya eh. Hindi mag-work yung pelikula kung halimbawa, laos yung team mo eh. So, team effort siya, na kaya nakapag-deliver. Thank you sa magandang feedback. Correct. Heard from the group of kaya naging thank you na nagandaan kayo at kaya kayo nagandaan kasi sa team effort with the people in front and behind the camera. Always a man of viewers, talaga direkta. Ginagawa na lang sa pelikula niya yung ano niya. Okay, we can no longer accommodate another question kasi talaga medyo tight yung schedule ni Direkta. Direk, at this point, would you like to invite and thank everyone for coming today? Yes, pasensya na po kayo. Maraming salamat po sa pagpunta. Alam po Sunday. So, thank you po din taking time off yung weekend para makapunta dito. So, sa May 6 po, Almost Us. Starting po the brilliant actors. Grabe no? Salamat po. Yun po, supportahan po namin. Maraming salamat po from Regal Films and Projects. So, thank you, Direkta. I'll see more of you. I'll see you on the May 5th. Parang yan ang premiere night ng Yes. Andito ng creative event ng Regal. We get to hear from you, JP Reyes. Okay, Direk, would you like to, kapunin ka na rin, Miggy? Okay, thank you. Bye-bye. Kapunin Salamat ka na po. rin, Miggy. Okay, and now, Dustin will sit this side.